Naku, nagsalita po ang maraming kababayan natin. Nagbasa tayo ng ilang komento dito sa post na ito tungkol dito sa statement na itong si Mr. Daryl Yap. Alam niyo naman. Hmm. Ang sabi ng isang netizen, ngayon pa lang, ang dami ng diring-diri kay Sara Duterte. Tapos inaakala nyo na talagang mananalo siya sa 2028. Yung tipong sigurado na daw ba kayo? Ayan. Sa tingin ko maraming naniniwala eh. Diring-diri kay Sara Duterte. Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang UP professor na saang banda daw ni Sara Duterte nakita netong mga DDS yung pagiging leader material netong Vice President. Wala. Hindi daw leader material ang mga katulad nila netong mga Duterte. So kung sa malinis na paraan ang mangyayaring election sa 2028 at kahit sino pa daw ang kalaban ni Sara Duterte, lalong hindi daw ito makakaporma sigurado pag si Atty. Leni Robredo. Siguradong mahihirapan daw itong si Sara Duterte. Pero ang kayabangan netong si Mr. Daryl Yap, ang sinasabi niya kasi, hindi niyo kaya. Kahit sino daw sa kanila ay hindi kaya si Atty. or si Sara Duterte. Kahit pa daw si Bam Aquino, Senator Bam, Atty. Leni Robredo, at Risa Ontiveros ay hindi kayang talunin si Sara Duterte. Okay. Sige lang. Kung yan ang kung yan ang opinion mo, iginagalang naman namin yan. Pero bakit kasi ngayon, kayo po ay atat na atat na makaupo si Sara Duterte. Hindi pa nga tapos po ang administrasyon ni PBBM, pero atat na daw kayo. Kung talagang sigurado kayo sa 2028, bakit daw hindi kayo makapag-antay? Ang ibig bang sabihin na ito, etong mga salita nyo na hindi nyo kaya si Sara Duterte ay pampalakas na lang ng loob ng mga DDS na sa tingin ko ay depressed na ngayon at nawawala na ng pag-asa. Kasi po, pag iba ang namuno, pag hindi makapwesto ang mga Duterte sa 2028, siguradong babalik tayo sa kaayusan. Siguradong babalik tayo sa normal ang ating bansa. Ang ibig kong sabihin, mahihirapan na makibagay ang mga DDS sa isang maayos na bansa, sa isang bansa na less yung kasinungalingan at fake news. Mahihirapan ang mga DDS.